Natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy 1:7, no? Yan. Siguro bago natin buksan sa 2 Timothy 1:7, bago natin buksan, siguro mas maganda ay puntahan muna natin yung Marcos. Tingnan nga natin saglit yung Marcos bago natin puntahan yung 2 Timothy 1:7. Tingnan nga natin yung Marcos. Saglit lang. Yan. Marcos. Yan. Sa New Testament yun, ha? Marcos, Kapitulo 16. Yan. Marcos, Kapitulo 16. Ayan. Yan. So, Marcos 16. Tingnan ninyo. Buksan ninyo. Marcos 16. Yan. Yan, no? So, nakita ninyo ang Marcos 16. Marcos 16. So, nakita ninyo? Samahan po ninyo ako sa Marcos 16. Yung mga nandito, pati nakikinig at nanonood. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan, ibig sabihin, personal proclamation na si Jesus ang Diyos niya, and public proclamation na si Jesus ang Diyos niya, water baptism. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. So, ang nakapagliligtas, hindi relihiyon, kundi true repentance. Ngunit ang ayaw sa mampalataya ay paparusahan. Saan mapaparusahan? Sa impyerno. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Pakisabi, kapangyarihan. Ito ang hindi alam ng maraming Kristiyano, pati mga leader, full-time, bishop, reverend, mga matatagal ng Kristiyano, manggagawa, full-time. Hindi nila ito alam. O alam nila ito, hindi na isa sa kabuhay. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Pakisabi, gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Yan na lang muna. Sino raw po ang binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon? Ang mga sumasampalataya. Kaya nakalulungkot sa maraming Kristiyano, matatagal na, leader, full-time, bishop, reverend, pag nagkakasakit, tumbang-tumba. Wasak na wasak, durog na durog, sirang-sira. Eh, ang sinasabi ng Biblia, may kapangyarihan ka na hindi ka lang gumaling. May kapangyarihan kang magpagaling. May kapangyarihan kang gumawa ng himala. Nakikinig pa ba tayo? Naunawaan ba natin? Oh. Kaya itong problema ng marami. Alam mo ninyo, ang salita ng Diyos ay buhay at totoo at makapangyarihan. Ang kinakailangan lang natin ay kung paano natin ito paniniwalaan at isa sa kabuhay. Hindi sinasabi ng Biblia na pag nagkasakit ka, mamamatay ka na. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay may kapangyarihan, hindi lamang gumaling, kundi magpagaling at gumawa ng himala. Amen po ba? Bitaw pa ho ba rito? Maraming nagpapapray over sa akin. Ginigising ako sa hating gabi, madaling araw, kahit na anong araw, kahit na anong oras, binibidyo ko. Eh, hindi nila alam, ako rin may sakit eh. Pero hindi ko sila tinatanggihan, hindi ko sinasabing, may sakit din ako, alam mo ba yun? Mamamatay na ako. Alam mo ba yun? Hindi ko sinasabi yun. Ang ginagawa ko, pinapag-pray ko pa rin. Naunawaan po ba natin? Kaya po, sa gitna po ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay,
Patunayan naman natin Kristiyano tayo. Isa kabuhay naman natin ang salita ng Diyos. Yung inaawit, tutugtog, sinasayaw, pinapangaral natin. Isa kabuhay naman natin. Ano po? Kasi ito po yung problema eh. No? Pag may nararamdaman, akala mo mamamatay na. No? Pag walang pera, akala mo magugunaw na yung mundo. Pag walang jowa, o wala pang asawa, naunawaan po ba natin? So, dalawang bagay po Sabi ng Biblia, kayo'y magpapalayas ng demonyo. Kayo'y magpapagaling, kayo'y gagawa ng himala. So, ano ibig sabihin nun? Hindi ka lang gagaling. Hindi ka lang tatanggap ng himala. Kundi magpapagaling ka, gagawa ka ng himala. Sino yun? Mga apostol, propeta, evangelista, pastor, guro? Hindi. Lahat ng sumasampalataya. Naunawaan natin? Pakisabi, lahat ng sumasampalataya. Taas ang kamay ng mga sumasampalataya rito. O, di lahat tayo. O, anong iniiyak-iyak natin? O, hindi naman nangako ang Panginoon na hindi ka magkakasakit eh. Hindi naman nangako ang Panginoon na hindi ka mawawalan ng pera. Maliban lang siguro sila Diskaya, maraming pera. Yung mga DPWH ghost projects. Hindi nangako ang Diyos na walang problema, walang pagsubok, walang laban ng buhay. Walang pangako ang Panginoon na gano'n. Ang pangako ng Panginoon, silang sumasampalataya at nabautismohan. Magpapagaling ng may sakit, magpapalay sa mga demonyo, gagawa ng himala. Amen! Amen. Kaya pag may sakit ka, ang gagawin mo, palayasin mo! Amen. Palayasin mo! Palayasin mo yung sakit mo! Oh. Amen? Amen. At kasabay nito, tutulungan ka ng mga kapatiran na palayasin din yung sakit mo. Amen? I-intercede ka. Amen? Pero ikaw mismo, dapat marunong magpalayas ng demonyo at magpagaling ng sarili mo. Amen? Amen. Naunawaan natin. Pag may sakit ako, ano sabihin ko? Hibi, tamis. Hindi pinapalayas ko yan. Sumasakit na pimples, layas ka. Actually, kagabi, kahapon, no? Hahayo sana kami, no? At talagang humahayo naman talaga. Kaya lang, may mga napuntahan kami, sarado yung bahay eh. Nakalak. Opo, ilang bahay ang napuntahan namin, nakalak. At naisip namin ni Pastora, nasa sementeryo sila. Kaya ang sabi ko kay Pastora, dapat sa sementeryo tayo nagpunta. Yes po, ilang bahay ang aming pinuntahan, nakalak po talaga. At ang sabi ko nga kay Pastora, dapat sa sementeryo tayo nagpunta. Kasi naniniwala ko, andun maraming tao ron, andun sila. Tapos may mga tinatawagan si Pastora para kung i-confirm kung nasa bahay sila o wala. Kasi yung sabi ko kay Pastora, magpapagod tayo. At tayo ay mamamasahe. No? May tao pa ba rito? Amen. Eh, sayang naman yung pagod natin, sayang naman yung pamasahe natin. In fact, siya na nga lang ang pinapalarga ko eh. Ako mag-stay na lang ako ng church at mag-ayos at maglinis dito. Siya na lang pinapahayo ko. Eh kaya lang sinamahan ko na rin siya. Naunawaan po ba natin? Nakikinig pa po ba tayo? Amen. So, alam ninyo, pagkatapos ko maglinis dyan, nung gabi na, iba ang nararamdaman ko sa katawan ko. Yes. Opo. Iba ang nararamdaman ko sa pain sa katawan ko. Kasi hindi naman ni sa bahay nga namin, hindi naman ako naglilinis doon. Ni sa main church, hindi naman ako naglilinis doon. Sila eh. Kaya after ng cleaning ko rito, I felt the pain in my body. Nararamdaman ko talaga, masakit ang katawan ko. Hindi ko lang sinasabi kila Sister Erica, hindi ko lang sinasabi kila Sister Grace, Mary Grace, at hindi ko lang sinasabi kay Pastor Roan. I felt the pain in my body. Hindi ko sinasabi sa kanila.
Masaya ako, nakikipag-usap at nakangiti sa kanila. At hindi lang yun. Siguro dahil maraming dumi o tai. Kasi noon, ang tawag namin sa tai, dumi. Ngayon, tai na talaga eh. Tawag namin pupo eh. Siguro sa dami ng tai, ng ipis at daga na tumama sa kamay ko, listen very carefully. Hindi ordinaryo ang nararamdaman kong sakit at kati sa kamay ko. Pati sa katawan ko. Hindi lang masakit ang katawan ko, ibang uring kati ang nararamdaman ko sa mga kamay, especially sa kamay ko. At dito sa mga balikat ko. Itong kamay ko, kasi itong balikat ko. Kasi yung katawan, number one, yung katawan ko may pain. Pangalawa, yung mga kamay ko, iba nararamdaman kong katig-sakit, pati rito. Pero never na nag-post ako at nagsalita ako, nag-share ako na may sakit ako. Never. Never na sinabi ko kay Pastor Roan. Never na sinabi ko kay Erica. Never na sinabi ko kay Mary Grace. Hindi yun makakatulong sa kanila. Anong ginawa ko? Tumayo ako. Naglagay ako ng alcohol at kinausap ko yung pain, yung kati sa katawan ko, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hindi lumayas siya. Ito, ang gandang lalaki na uli. Amen. Alam mo, ang pagsubok, hindi nawawala yan eh. Ang mga atake ng kadiliman, hindi nawawala yan. Pero ang tanong, paano ka naniniwala sa binasa mo, sa pinangaral mo, sa inawit mo, sinayaw mo, at tinugtog mo? Paano ka naniniwala? Oh. May tao pa ho ba rito? Ang sinamang sumasampalataya, nabautismohan, nagsuko ng totohanan ng buhay sa Panginoon, personal and publicly, personal confession and public confession, magpapagaling, magpapalayo sa demonyo, at gagawa ng iba na. Amen! Amen. Alakpakan natin ang malakas sa ating Panginoon. Kaya alam po ninyo, mga minamahal, ang buhay sa mundong ibabaw na ito, pasama na ng pasama, palala na ng palala, pasira na ng pasira ang mundo. Paano ka maninindigan sa katotohanan? Eh, ang dami-dami na i-inventong sakit. Alam mo, nagsasarado si Pastora ng kwarto kasi lalaki daw ng lamok sa kwarto niya. Eh, wala naman sa kwarto ko, naglalaki rin naman ng lamok eh. Kahit dito sa church, ang lalaki ng lamok. Kahit nga sa labas, ang lalaki ng lamok eh. Kaya nga paglabas namin, sinasarado ka agad namin ng pinto eh. Hindi lang malaki yung lamok, ang sakit pang mga gap. Dati, anong sakit? Pag kinagat ka ng lamok, malaria. Eh ngayon, may dengue na eh. Dati, pag kumain ka ng matamis, bubulatihin ka, masisira ipin mo. Eh ngayon, diabetes na eh. Sayang mo sa gusto. Ang daming naiimbentong sakit karamdaman. Ang daming trahedya at kalamidad. In fact, ngayon, hindi ko alam sa ibang parte ng Pilipinas, may bagyo na naman eh. Yung Jamaica, tinumba na naman ng bagyo eh. At ano pa ba yung bansang tinumba na naman ng bagyo? Ito raw ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Simula pa noon hanggang ngayon, yung daw ang pinakamalakas. Grabe yun ah. Eh yung Yolanda lang, ang tindi nun eh. Oh. Kaya anong ibig kong tukuyin, mga minamahal? Hindi po naiiwasan na may pain ka. Eh matapos lang ako asikaso rito kahapon, I felt the pain in my body. Hindi talaga may pain talaga ako. Pero tanongin niyo
yung mga kasama ko, never nilang narinig sa akin na may pain ako. Never. Yung nararamdaman ko kakaibang sakit, pain, hindi siya kati eh. Masakit eh. Dito ko nararamdaman, pati rito. Pero never ko silang ginulo at ginising at pinagtitext at pinagme-message, mamamatay na ako, mamamatay na ako. Hindi ko ginawa yun. I have the power in Jesus' name. Amen. Hindi pinalayas ko. Ay, ito akong gandang lalaki. May tao ba ako ba rito? Amen. Pag nakikita ko wala akong pera, hindi ako iyak ng iyak. Iyak, hibi, tangis. Pautang. Hindi ako ganun. Oh. Sabi ko nga sa marami, pinoproblema ninyo ako. Huwag niyo akong problemahin. Pati nga church, problema ng church, hindi niyo dapat problemahin yan eh. Pati nga problema niyo, hindi niyo nga dapat problemahin yan eh. Kasi problema ng Diyos yan eh. Bakit natin pinoproblema yan? Nakunawahan po ba natin ito? Amen. Tingnan po mga minamahal. Kaya, in my name, you can cast out devil. In my name, you can lay your hands upon the sick and the sick shall recover. In my name, you can make miracles. Oh. Yun lang yan. Hindi po ako may sabi niyan. Nasa kitaan ng Diyos ang may sabi niyan. May tao pa ho ba rito? Amen. Kahit lahat ng pangangailangan mo sa buhay na ito, ang liwanag naman ang sinasabi ng Biblia eh. Dalhin mo lahat yan sa pananalangin. Gamitin mo ang pangalan ni Jesus. At maniwala ka na ang Diyos ay Diyos ng iba na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos mo. Hallelujah! Yun, sige. Puntahan natin yung 2 Peter. 2 Timothy 1:7. Puntahan natin. Pero, bago natin siguro puntahan yung 2 Timothy 1:7, tingnan natin ito ha. Meron kasi akong narinig na pag-uusap eh. Gusto niyo bang sabihin ko rin sa inyo yung narinig kong pag-uusap? Chismosa din ba kayo pag gaya ko? Ha? Sige. Yan. Puntahan muna natin yung narinig kong pag-uusap. No? Ayan. Ready na ba kayo? Yan. Ito yung pag-uusap ni Pastor at no attendee niya. Yan. Sabi nung attendee, Pastor, pwede po bang prayer request? Sabi ng attendee ni Pastor, Pastor, pwede po bang prayer request? Sabi ni Pastor, oo naman. Wow, galing ni Pastor ha. Pastor talaga. Ano yun? Yung kamag-anak ko, namatay na. Anong gusto mo ipag-pray? Sabi ni Pastor sa attendee. Sabi ni attendee, namatay siya last week. Ipag-pray sana natin na i-guide siya ni God sa kabilang buhay. Tama ba rito? Ipag-pray po sana natin na i-guide siya, gabayan siya ni God sa kabilang buhay. Naunawaan po ba natin? Amen. Sabi ni Pastor, kunwari, may exam. Kunwari, estudyante ka, may exam. Kailan ka nagre-review? Before exam or after exam? Before exam. Kailan ka nagpipray? Before exam or after exam? Before. Yun ang sabi ni Pastor. Hindi na natin pwedeng ipag-pray pa yung kamag-anak mong namatay. Eh, hindi naman madaya si God eh. Nababaguhin niya yung resulta ng exam. Tapos na exam eh. Tapos na yung review, tapos na yung prayer. Habang buhay pa siya, pagputihin na niya. Kasi kung namatay pa siya, bali wala na yung prayers para sa kanya, yung candles para sa kanya, yung mga
offerings para sa kanya, yung rituals para sa kanya, all these things are useless. Baliwala na yan. Nakikinig po ba tayo? Amen. Baliwala na yan. Kaya ang sabi ng Hebreo 9:27, sabi ni Pastor, itinakda sa tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinakda sa tao na minsan lang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sabi ni attendee, ay, ganun po ba, Pastor? Oo. Okay po. Makikinig pa ho ba tayo? Kaya po, ano po ang ating lesson na natutunan sa oras na ito, sa kwentuhan ni Pastor at ni attendee? Yung mga patay na yun. No? Hindi na iyon pa maipapag-pray, maipapagpamisa. Yung candle na ino-offer sa kanila, hindi na nila ma-appreciate yun. Kahit percentage yun. Mas maganda para sa akin, no? Ihanda na lang yun sa Maranao. Opo. Kasi kahapon, bumili kami ng iba pang mga needs dito sa church. Ilaw, kandado, etc. Lamp, etc. Sabi ko, nakalimutan kong bumili ng kandila. Kasi pag Maranao, di ba, kailangan din ng kandila sa church eh. May tao pa ho ba dito? Kaya yung mga flowers na ino-offer sa patay, bali wala na rin yun. Ibigay nila yung flowers sa mga dalaga. Lalo na kung rose. Secondly, yung mga pagkain ini-offer sa mga patay, hindi na nila makakain yun. Mas maganda pa yung mga pagkain na ibibigay sa patay. Ibigay na nga lang ninyo sa mga nag-i-stay sa church. Para may pagkain sila. Nakatawa po ba natin? So yun. Amen? Alakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Ayan. So ngayon, puntahan natin yung 2 Timothy 1:7. Sa kabuhay natin to, ha? Sa kabuhay natin to. Para hindi tayo nagagalit kay Lord at kanino man. May tao pa mo ba rito? Kasi pag hindi natin isa sa kabuhay to, magagalit tayo kay Lord at kung kanino man eh. Eh kung isa sa kabuhay natin to, hindi tayo magagalit kay Lord at kita kung kanino man. Amen? 2 Timothy 1:7. Ano ang sabi ng 2 Timothy 1:7? For God hath not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. For God hath not given us the spirit of timidity, but of love, power, and self-control, and self-discipline. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi pag-ibig, disiplina, self-control, pagpipigil sa sarili. May tao pa ba rito? So, hindi tayo binigyan ng Diyos ng takot. May tao pa ba rito? Amen. So ngayon, saan ba tayo natatakot? Ano ba yung kinakatakot natin? Yung iba natatakot na walang jowa, walang asawa. Yung iba natatakot sa commitment. No? Yung iba ay natatakot na walang pera. Natatakot magkasakit, di ba? Yung iba natatakot sa future. Di ba? Ang dami kinakatakutan ng tao. So honestly kayo, ano ang kinakatakutan ninyo? Yung iba natatakot sa, yung tinatawag na fear of height, di ba? Fear of height. Yung pag nasa taas sila, nakakalula, di ba? Naunawaan ninyo? Fear of height ang tawag dun eh. Yung iba natatakot sa madilim, nag-iisa. Ganon, no? Yun, no? Oh. So, ang tao ay merong kinakatakutang kung ano-ano at iba-iba. May tao pa mo ba rito? Yan, bigyan ko lang kayo ng ilang segundo. Ikaw mismo, ano ang kinakatakutan mo? O, di ba? May marami tayong kinakatakutan. Pag tayo walang pera, natatakot tayo na wala tayong panggastos. Pag may sakit tayo, natatakot tayong mamamatay na tayo. We have so many fears.
Pero ang sinasabi ng Diyos, hindi ka binigyan ng Espiritu ng Diyos ng pagkatakot, ng kaduwagan. Hindi ka niya binigyan. Ang binigay niya sa iyo, pag-ibig, kapangyarihan, kahusayan ng pag-iisip, disiplina, self-control. Yan ang binibigay ng Diyos. Kaya pag wala ka ng disiplina, wala ka ng self-control, wala ka ng pagmamahal, at powerless ka na, full of worry and unbelief and lack of faith, hindi gusto ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, full of faith ka. Ikaw ay may pananampalataya. Wala kang fear. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Amen. Ang maraming tao, ang daming kinakatakutan eh. Aminin natin. Oo. Yung iba, pag nakakakita ng mga malalaking rebulto, natatakot sila. Opo. Yung iba, pag dumadaan sa mga madidilim na lugar, natatakot sila. Takot sila sa duwende, sa white lady, takot sila sa shokoy, sa etc. Lahat tayo ay may kinakatakutan. Pero ang sabi ng Biblia, hindi dapat. Pag dumating yung takot, talunin mo yan. Talunin mo. Naunawaan po natin, paano mo tatalunin? Mapuno ka ng pag-ibig. Mapuno ka ng kapangyarihan at mapuno ka ng disiplina sa sarili, mapuno ka ng kahusayan ng pag-iisip. Mapuno ka. May tao pa ho ba rito? Amen. Yun po yun, mga minamahal. Anong sabi ng banal na kasulatan sa awit? Tingnan natin itong ang ganda ng sinabi rito. Sa awit 27. Tingnan natin sa awit 27. Awit 27. Nakita niyo? Awit 27. Isa-isahin natin, awit 27. Isang kabuhay natin ito, ha? Oo, isang kabuhay natin. Kaya sabi ko, pag nagpipreach ako, tinatamaan din ako eh. Oo. Pag nagpipreach ako, hindi naman pipwede, hindi rin tatama sa akin yan eh. At pag may nagsasalita, tumatama rin sa akin yung sinasabi niya. Tingnan natin sa awit 27. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Kaya, sino pa ba ang aking katatakutan? Yun. Sino pa ba ang aking katatakutan? Idagdag pa natin, ano pa ba ang aking katatakutan? Dahil si Yahweh ang aking ilaw at kaligtasan. Pag sinabing ilaw, siya yung ating gaway. Siya ang ating liwanag. Siya ang pumuprotekta sa atin. Siya everything. Sino, ano ba ang aking kakatakutan? Naunawaan po ba natin? Kaya, kapag dumating sa atin na may kinakatakutan tayo, lahat tayo may kakatakutan talaga at may kinakatakutan talaga. Oo. At pag dumating yun, banggitin mo yung awit 27. Banggitin mo ito. Oo. Si Yahweh, ang ilaw ko, at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh, ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Katatakutan, kasisindakan, same meaning. Different words but have the same meaning. Naunawaan mo ba natin? Naunawaan po ba natin? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masama, pati na dyablo, pagtangkaan tayo ng masama, sila'y
mga kalabang ko at mga kaaway nga, nabubuwal lamang sila at napapariwara. So yung mga lumalaban pala sa atin, si Satanas, at kung sino mang tao yun, basher, hater, sakit, karamdaman, etc. Ano pala sa atin yan? Amen? Nabubuwal palang lahat yan at napapariwara. Ang maging Kristiyano ay hindi sapat. Ang maging Kristiyano hanggang wakas, yun ang kailangan. Ang maging manggagawa ng Panginoon ay hindi sapat. Ang maging manggagawa hanggang wakas, yun ang sapat. Kaya hindi ito pabilisan ng takbo. Ito ay patagalan. Makakarating ka ba sa finish line? Maaring sa takbuhan, sa larangan ng takbuhan, ang bilis-bilis mong tumakbo. Pero baka sa kalagitnaan, pahinga ka na, hindi ka na makarating ng finish line. Maaaring sa unay ang bagal-bagal mo, pero bandang huli ay ang bilis mo na at nakarating ka na ng finish line. Ganito po ang labanan. Hindi ito pabilisan, kundi ito ay patapusan. Amen? Amen. At hindi rin itong tingin ka ng tingin sa iba. Ang tinitingnan mo, ikaw at ang sarili mo, kung saan ka na nakarating. Naunawaan po ba natin? So, ang liwanag ng sinabi ng Biblia, pag may kaaway ka, nabubuo lahat yan. Amen? May tao pa ba? Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot. Grabe, no? Problem upon problem. Kawalan ng pera sa kawalan ng pera. Hindi dumating yung pera, kung dumarating na pera. Pagsubok, patuloy na pagsubok. Sakit at patuloy na sakit. Ang dami-daming dumarating. No? Hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Alam mo, ito yung panahon ngayon na ang daming mga bayani noong unang panahon na hindi kilala. At ngayon, nasa Facebook, pinapakilala sila. Ang dami. Ang dami pa ng mga bayani noon na hindi kilala. Pag ngayon sa Facebook, pinapakilala sila ng Facebook. At nakakatuwa. Kasi yung iba sa kanila, hindi lang nag-iisang lumaban, ha? Sa kabila ng marami silang kalaban. Kahit bata pa sila, lumaban sila. At kahit babae sila, lumaban sila. Kahit matanda na sila, lumaban sila. Sino yung matanda ng lumaban? Melchora Aquino. Sino yung lumpong lumaban? Apolinario Mabini. Nanay na lumaban? Melchora Aquino. Ang dami-dami. Maging sa banal na kasulatan, di ba? Si David na kabataan, tinalo si Goliath. Si Samuel na kabataan, nagsultan. Nakikinig pa ba tayo? Kaya po sabi ko nga sa inyo na mula sa banal na kasulatan, hindi naman nangako ang Diyos na walang puputok na bulkan, panay nga putok ng bulkan patay nga bagyo ngayon panay nga lindol ngayon, ang dami ng epidemya, ang dami ng sakit ngayon dami nga nakamamatay Tinatanong ko nga si Mary Grace, kumusta na si ganito, hindi na tayo nakapag-funeral service Ano bang nangyari? Binalik ba rito sa Gimba? Kasi alam ko, dinili ng Isabela yun Pupunta ba tayo ng Isabela? Hindi ko alam. Naghihintay lang naman ako Sabihin nyo lang sa akin, pupuntahan ko yan. Ihahanda ko yung helicopter ko. Naunawaan po ba natin? Ang dami-daming namapatay. Pumunta ka ng sementeryo. Ang daming patay. Yung iba, fetus lang. May iba, bagong silang. May iba, 1 year old. Yung iba naman, old age. So, ang daming patay.
At ngayon, tingnan mo ang mundo. Daming namamatay, daming may sakit, daming walang pera, daming may utang. Daming problema ng mundo ngayon. May tao pa ho ba rito? Amen. Kaya, hindi nangako ang Diyos na wala yan. Ang totoong sinabi ng Diyos, titindi nga yan eh. Titindi yan. Pati kahirapan, titindi. Pero hindi nangako ang Panginoon na pagdating ng kahirapan, wala kang ulam. Ako meron akong pinos kagabi. Pinakita ko yung ulam namin na bigay ng Honorio. Oo, pinakita ko sa kanila. Di ba, no, Mary Grace? Pinakita ko sa kanila. Oo. Sabi ko, pagkatapos maglinis ng church, kain na. Ito yung ulam na namin. Oo. Mga kapatid, hindi na nangako ang Diyos na wala kang ulam, wala kang pera, hindi ka gagaling. Hindi nangako ang Diyos ng ganyan. Hindi nangako ang Diyos na pag may pagsubok, laban ng buhay, tumba ka na. Hindi yan eh. Kaya nga, magbasa kayo ng Biblia, sa uluhin ninyo, magsulat kayo sa notebook, at yung Bible ninyo, i-highlight ninyo. Kung wala kayong physical na Bible sa cellphone, mag-note ka pa rin. I-highlight mo pa rin yan. Kasi kailangan mo yan eh. At ikaw ang unang magsasakabuhay niyan. Hindi ang sino pa man. Kaya pag dumadalo ka, makinig ka. Hindi niyo napapansin? Kahit 1,000,000 ng attendee ko, kahit isa lang, parehas pa rin ang preaching ko, ibinibigay ko the best ko. Why? Kasi ginagawa ko yan hindi sa tao, para sa Diyos. Naunawaan po ba natin? And in return, binibless ako ng Lord. Kasi nakikita niya eh. I'm doing it not for anybody, but for God. Porque ba isa lang ang attendee ko, madami na ako? Porque ba 1,000,000 ang attendee ko, tabi isang pagbibigay ko sa pangangaral? No! Brethren, kahit ilang peraso yan, kahit sino pa yan, bigay natin ang pinakagalas natin. Meron kaming aso. Alam mo ba, ang halaga ng aso, ang ng asong yun eh, 100,000 yun? Yes! Meron kaming asong 30,000. Tinuro ko lang kay Mary Grace eh. Mary Grace, si Bailey, 30,000 yan. Si Loren, 100,000 yan. Yung mga iba pa, ang halaga niyan, 12, 14 mil. Meron din kaming mga simpleng aso lang. Aspin, 300 pesos. Na yung iba, ginagawang pulutan. Lalo na maraming Ilocano, ginagawang pulutan ng aso. Hindi yung mga taga Nueva Ecija yun, taga ibang Ilocano yun. Yung mga nagbabartik. Nawaan natin? Tinuro ko yung Mary Grace, oh. Sabi ko, Bailey, kasi pinapasok ko sila sa amin eh. Tahol ng tahol yung mga aso namin eh. Sabi sa kanila. Hindi, kaibigan yan eh. Makampi natin yan. Tinuro ko sa kanya, alam mo ba si Bailey? 30,000 yan. Ang liit-liit yan, ang laki ng mata, 30,000 yan. Si Loren, 100,000 yan. Pero alam mo, kahit pa aspin na binigay lang sa'yo at walang halaga, parehas mong minamahal. Tandaan mo yan. Isang attendee mo, 1,000 attendee mo, ibinibigay mo ang the best na preaching. Nanikinig pa mo ba tayo? Naunawaan ba natin mga minamahal? Bakit? Ginagawa natin ito para kay Lord. Diyan mo nga masusubok eh. Kung nabubuhay ka para kay Lord. Amen? Kaya nga merong kanta eh. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito
mahal. Kasi alam mo, lagi yung damdamin nasasaktan. Di ba yung mga damdamin nasasaktan tayo palagi? Na-open tayo. Na-open tayo sa mga binabasa natin, sa mga pinupo, sa mga sinisend. Na-open tayo sa mga naririnig natin. Totoo po. Ako maraming beses na-open ako talaga eh. Pero hindi sumasama ang loob ko. Kasi pag sasama ang loob ko, kapangit ako. Ayaw po ba? I want to be forever young. Kaya, na-open ako talaga, pero hindi sumasama ang loob ko. Ayaw ko sumama yung loob ko. Amen? May tama ba rito? Amen. Kaya, pag hindi ka ma-open, hindi ka tao. Pero huwag sasama ang loob mo, huwag kang magtatanim na sama na loob. May tao pa mo ba rito? Amen. Kaya ayon sa awit 27, yung pinag-aaralan natin, awit 27, nagsimula tayo sa 2 Timothy 1:7, 2 Timothy 1:7. Huwag matatakot, huwag matutuwag. Pag dumating yung pagkatakot, pag dumating yung pagkaduwag, huwag mong ipagpatuloy yan. Mapuno ka ng pag-ibig, mapuno ka ng kapangyarihan, mapuno ka ng kahusayan sa sarili mo, disiplina sa sarili mo, maayos sa pag-iisip. Kasi pag dumarating na yung takot, nagpapanik ka na eh. Nagkumagkano sa kung sino-sino na sinisisi mo eh. Pati sarili mo, sinisisi mo eh. Yes. Kita mo, 19-year-old, yung anak ni Iman, ay ni Kim Atienza, nagpakamatay. 19-year-old. Ang galing mag-English. Mga magulang niya, well-known personality. Ang yaman, kilalang tao, nagpakamatay. Because of anxiety. Ano yung anxiety? Fear of future. Kaya dami nagpapakamatay. Sa takot, sa pagkaba at pag-aalala. Nawawala ka na sa sarili mo. So huwag kang matakot. Magtiwala ka na may Diyos mo. May Diyos ka. Amen? Kaya anong sabi ng Biblia? Si Lord ang ating kasama eh. Siya ang ating ilaw, gabay at ratnuway. Siya ang tagapagtanggol natin. Kanina tayo matatakot. Siya ang tagapagligtas natin. Siya ang manggagamot natin. Siya ang lahat ng sumusuport at tumutulong sa atin. Amen po ba? Amen. Darating at darating talaga ang time, matatakot ka, kakaba ka, mag-aalala ka. Pero huwag kang mapuno yan. Bagkus ang sabihin mo, I'm gonna stand on the Word of God. I'm gonna stand on the Word of God. Ang ibig sabihin nun, pinaniniwalaan ko ang sinasabi ng Biblia. At titindigan ko to, tatayuan ko to. I will not lay my armor down. I will not lay my armor down. Hindi ko ibababa yung sandataw. Tuloy ang dapat. May tao pa mo ba rito? Pakinggan mo ito. Hindi nangangahulugang nanghina ka, nanghina sila, nanghihina ka na rin. No! E di manghina sila, bahala sila sa buhay nila. Pero never na dapat na manghina. Amen? Never na dapat tayo na manghina. May tao pa mo ba rito? Sa pamilya mo, pag nanghihina sila, dapat malakas ka. Sa lugar ninyo, pag nanghihina sila, dapat malakas ka. Pag may mga kapatiran nanghihina, dapat malakas ka. Amen po ba? Amen. Ikaw ang nagiging source of strength nila. Kaya ako, despite na wala akong pera, minsan. Pero ngayon, dami kong milyon. By faith. Minsan, nakakaramdam din ako ng karamdaman. Totoo po yun. Basta tao tayo eh. Pero hindi ayaw kong magpatalo yan. Mga pagsubok, laban ng buhay, paninisi, basher, hater, atake ng kaaway, atake ng kadiliman. Hindi ako nagpapatalo yan. Kinuwento ko nga sa mga kapatiran eh. May pinag-pray akong isang pastor na unrevive. Nung pinag-pray ko, na-revive. Aba yung demonyong dumaalis sa kanya, binalikan ako nung gabi. This is true. Habang nakahiga ako, pinalabit ako ng demonyo. Nakamdaman ko talaga, nakalabit niya ako.
Eh, hindi ko pinansin. Lumakas yung kalabit niya. Hindi ko uli pinansin. Pangatlo, ang lakas na talaga. Eh, tumayo na ako. Hindi ako sumigaw ha. Sa preaching na ako sumisigaw. Para nagigising yung tulog. Sabi ko, Satanas, iwanan mo ako. Huwag mong gambalain ang masarap kong pagtulog at pamamahinga. Sa pangalan ni Jesus. Alis. Amen. Lord, let your angels protect and guide me, especially your Holy Spirit, and give me good rest. Tulog na ako. Kaya kagabi nang naramdaman ko eh. Ang sakit talaga ng katawan ko. And secondly, ibang kati yung nararamdaman ko, masakit. Hindi siya ordinaryong kati. May sakit eh. Alam mo yung kati lang eh. Pero, wala akong sinabihan. Hindi nila nakita na may mga kasama ko rito sa church, hindi nila nakita. Agoy, 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 agoy. Hindi nila narinig yun, hindi nila nakita yun. In fact, habang inaayos sa Mary Grace yung upuan, pinapag-pray ko yung upuan. Kaya yung upuan bless. Yung mga tao hindi bless. Nawa mo. Mga minamahal. Yun eh. Eh mga kapatid, isa lang ang sinasabi sa atin ng Lord. Ituloy natin ang pagbasa. Kahit isang hukbo ang sa aking pumalibot. Awit 27 verse 3. Magwawakas na po ako. Awit 27 verse 3. Tingnan natin, ha? Awit 27 verse 3. Kahit isang hukbo ang sa aking pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kamay. Grabe ito. Hallelujah. Iba't ibang uri ng sakit, panalo ako dyan. Iba't ibang uri ng pagsubok, panalo ako dyan. Iba't ibang uri ng kabatakot at pag-alala, panalo ako dyan. May mga nakaaway, basher, hater, may chismosa, panalo ako yan. Panalo ako yan. Ganun lang yan eh. Ako, tinatapos ko lang tong anniversary ng Gimba. After dito, lipad naman ako sa ibang lugar. Tapos hindi ko alam kung anong mga susunod. Alam ko yung sa May naman. One at a time. So kapag inaasikaso isang bagay, binibigay ko the best ko. Kasi hindi ko alam kung kailan hindi ako babalik eh. Hindi ko alam kung kailan ko ulit gagawin yan eh. May tao pa ba rito? Verse 4. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga. Just one. Isa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Ayun! Ang napakasarap na gusto ni Haring David. Ayoko mag-backslide. Ayoko. I want to stay in the presence of God. Kaya nga minsan may kausap ako eh. Break na kayo? Kamakailan na, di ba may alaga pa kayong pusa? Witness pa ninyo yung pusa? Eh, nasa na yung pusa? Pero alam mo, ang Lord hindi nakikipag-break sa atin kahit kailan. Hindi ka niya i-break, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Hindi ka niya ipagpapalit kanina, mama. Diba? Galing ni Lord. Kaya ang ganda ng sinabi ni Aaron David, hindi ako mamabackslide. Manghina kayo, manlamig kayo, bahala kayo sa buhay ninyo.
Mag-fast diet kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Mag-break kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Magsulian kayo ng pusa o hindi. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, I want to stay in the presence of God. I want to be in the house of God forever. Gusto niyo palakpakan si God? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa Lord. Hallelujah! Kay Yahweh, isang bagay lang ang aking hinihiling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. Ayun ako, wala nang gaganda kay Lord. Wala nang bubuti kay Lord. Wala nang papantay at lalagpas pa kay Lord. Amen? Tingnan mo, sa buhay na ito, sino ang hindi nang iwan sa atin? Si Lord lang talaga. Sino ang nakaintindi at nakaunawa sa atin? Si Lord lang talaga. Sino ang nagpatawad sa atin? Si Lord lang talaga. Sino ang nagpagaling at nagpapahaba ng ating buhay? Si Lord lang talaga. Wala nang iba pa. Tingnan ninyo. Pahaba ng pahaba ang buhay natin, tatalunin natin si Enrile. Si Enrile, 101 na, tatalunin natin yun. Sino ang nagpapalakas, nagpapalusog sa atin? Sino ang nagbibigay sa atin ng pera? Si Lord. Eto tayo. Buhay na buhay, malakas, masigla. Sino ang nagbibigay ng pangkulay ng ating buhok? Sino? Nakita mo, iba na naman ang kulay ng buhok ko, wala na naman puti. Yes! Alam mo, yan ang ipagsabi mo sa lahat ng tao. Si Lord lang talaga. Wala nang iba pa. Siya ang Diyos na lumikha sa atin. Siya ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Siya ang tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Ang daming problema, pagsubok, laban ng buhay, siya ang umaalo sa atin. Nagbibigay ng sunod-sunod na trabaho. Walang tigil. Kaya sana mahalin at pahalagahan niyo ang trabaho. At ang kapwa niyo trabahador at amo ninyo, ishare niyo ang gospel sa kanila. At dalhin sila sa gawain ng Panginoon lalo na sa anibersaryo. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Hindi natin alam kung kailan lilipas ang buhay, kung kailan mawawala ang buhay. Hindi nyo ba napapansin, kahit saan ako magpunta, lagi ako nagbibigay ng tracts, lagi ako nagsishare, nagpipreach. Tinatawag ko ang lahat para makapag-share ako ng gospel, makapag-pray. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Amen. So, yan si Lord eh. Kay Yahweh, isang bagay lang ang aking hinihiling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at do'y humingi sa kanya ng pagluway. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Siya yun eh, yung batong malaki. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y iniaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Amen? May tama pa ho ba dito? Ano sumasagot? Amen. Okay, conclusion. Conclusion. Let us conclude this message. Bigyan natin ng conclusion ng mensahe nito. Ano ang sabi ng Marcos 16, 15 hanggang 17? Ang mga tunay na Kristiyano, nagpapagaling ng may sakit. Gumagawa ng himala, nagpapalaya sa demonyo. Kaya pag may sakit ka, may problema, may pagsubok laban ng buhay, huwag kang iyak ng iyak. Palayasin mo sa pangalan ni Jesus. At sino man ang lalapit sa iyo na may pangangailangan, ipag-pray mo, palayasin mo sa pangalan ni Jesus.
Pati nga sa mga lugar-lugar na kung saan may demon spirit daw, pinupuntahan ko yan, pinapalayas ko sa pangalan ni Jesus. Yes. Ay, may lumalabas dyan. Saan may lumalabas dyan, pupuntahan ko. Huwag ka nang babalik pa rito. Satanas. Sinasabi ko. Hindi na bumabalik. Gamitin mo ang pangalan ni Jesus. May sakit ka, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Wala kang pera, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Walang laman yung rep mo, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Madaldal yung asawa mo, palayasin mo yung kadaldalan sa pangalan ni Jesus. Huwag yung asawa mo. Yung kadaldalan ng palayasin mo. Nagbabartik yung asawa mo, palayasin mo yung pababartik. Pakiwasan mo. Nagawa natin. So, conclusion sa ating pinag-aaralan. We have power in Jesus' name. Kung ano yung problema ang kinakaharap mo, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Pagsubok, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Sakit, palayasin mo. Kahirapan, kahit na anong dumarating, na alam mo hindi okay, hindi tama, palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo, Satanas, layas ka in Jesus' name. Layas ka. Layas. Nalayas yan. Because we have power in Jesus' name. Amen. Another thing, let us conclude in this message. Ang sabi ng 2 Timothy 1:7, huwag kang matakot. Wala kang dapat ikatakot eh. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Samayan mo pa ng mga ganyan-ganyan, no? Di, lalong talsik si Satanas. May pag nakita ni Satanas, po. Tuwang-tuwa si Satanas. Talo! Tagal-tagal mo ng Kristiyano, Reverend, Pastor, Bishop, full-time. Umaawit, tumutugtog, sumasayaw, nagpa-follow up. Talo! Eh pag nakita ni Satanas, di ako mangangamba. Di ako mapapalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ng Diyos. Sasabihin ni Satanas, mga lepo sa demonyo, takbo na! Matagumpay na Kristiyano yan! Taga-KOJ, apyat ka ng patient dyan! Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya mga kapatid, walang dapat ikakaba, ikatakot, ikalungkot. Mayaman tayo, sobrang yaman. Gwapo at magaganda. Sexy. May abs. Matagumpay tayo. Patungo ng langit. Malakas, malusog, mahaba ang buhay. Iligtas natin sila, i-revive natin sila. Lalo ngayong darating na anibersaryo, puntahan nyo at i-text, tawagan, i-share, i-message. Hindi yung sakit ulo ko, sakit ilong ko, sakit kilay ko, sakit pilik mata ko, sakit bewang ko. Puro sakit. Dapat, kagaya nung sinasabi nga ni Mami, hindi ako kinababayaan ng Diyos. Yan ang dapat naririnig. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At mananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Kaya lahat ito ngayon. Yes, Lord. Kalakasan ko'y manggagaling sa'yo.
Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang minsan Yes, sing it. Ako'y magtitiwala sa iyo. sa lakasan ko'y nanggagaling. Hindi nagkataong ito ang mensahe ngayon. Hindi nagkataong nandito ka, nakikinig at nanonood para sabihin sa iyo ng Diyos, nagpapatawid siya sa kasalanan. Nagpapagaling at gumagawa ng hipalaan. Nagpapalakas at nagpapalusog. Tumutugon sa ating mga panalangin. Tuloy-tuloy ang pagyaman mo. Tuloy-tuloy ang tagumpay mo. At tuloy-tuloy kang gagamitin ni Lord mightily effectively in this final hour. More beautiful houses are coming. Beautiful houses are coming. More pera are coming. More beautiful cars are coming. More travels are coming. More blessings are coming, saith the Lord. Salita Hindi pa ako sumablay sa mga prophecy ko. Sa mga hindi naniwala, sumablay. Pero sa mga naniwala, walang sumablay. Again, more beautiful houses. More cars are coming, beautiful cars. More travels, more money. More blessings and promotions and more strength from God. Hindi ka pa nagtatapos, hindi ka pa finish. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa buhay mo. Yung nagdaang chapter ng buhay mo, tapos na yun. This is now a new chapter in your life. Habakuk 2:3, ilista mo. Sigurado matutupad. Parang sa tingin mo lang nababalam. Pero hindi. Isaiah 40:31, magpalakas ka kagaya ng agila. Huwag kang manghihina. Sapagat gagamitin pa tayo ni Lord more mightily effectively in this final hour. Maging laan dito mga nakikinig at nanonood. Hindi nagkataong ito yung mensahe na nandito ka ngayon at nakikinig at nanonood ka ngayon. Ako'y magtitiwala sa iyo. kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Sing it. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes! Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan. Hallelujah! Woo! Glory to God! Sing it! Ako, yes! Ako at tayo ay tuloy-tuloy ang tagumpay. Tuloy-tuloy ang kalakasan at kalusugan at kapangyarihan. Tuloy-tuloy ang pagsikat at pagyaman. At gamitin ng Lord mightily effectively in this final hour. Ang sandigan, Panginoon Jesus. Yes, ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo.
mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y magtitiwala, Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. yes, ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Tayo'y manalangin na punong-puno ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa matubig at malinis na pamumuhay. Salamat sa kagalingan at himala at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa maraming pera. I-enjoy namin ang buhay at magkakaloob kami sa iyo. Salamat sa magagandang tahan at magagandang sasakyan. I-enjoy namin ang buhay at ipapagamit namin sa gawain ng Panginoon. Marami pong salamat na kanyang Diyos sa mga pinanalangin namin, dininig mo sobra-sobra pa. Pati hindi namin pinagpare, binigay mo. Salamat sa mahabang buhay. Salamat sa kalakasan at kalusugan. Maraming pong salamat. Salamat po dakilang Diyos. At sa darating na anibersaryo, Panginoon, a new chapter ng aming panibagong taon. Lahat kami gagalaw at kikilos. We will pray and fast more kung ano yung kaya namin. And we will give more and sacrifice more. And we will invite more. At ngayon pa lang sinasabi namin, talo na ang dyablo. Panalo tagumpay kami. At isang araw ngayon na may mag-donate ng sarili naming church. Amin na talaga yun. Walang boss, walang siga, kami ang may-ari, hindi siya lahat ang Diyos. Kami lamang ay caretaker. Pagagandahin namin. Mula sa sarili naming bulsa, magkasakripisyo kami. At mula sa aming sariling kalakasan, tutulong kami. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At amen at amen. Praise God. At sa oras pong ito, kung kanina kung tayo po ay nagpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos na buhay, sa pamamagitan ng ating pagpupuri, pagsamba, pag-awit at pagsayaw, sa oras pong ito, ang gawain ito ay ang pagbibigay. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating gawain, ang pagbibigay, at naniniwala po tayong lahat, amen, na ito ang susi sa ating kayamanan. At nais ko pong basahin sa inyo ang aklat ng Juan 3:16. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen. Bakit po, paborito ko po itong ibahagi kapag nag-exhort ako? Dahil, kagaya po ng nasabi na banggit, amen? Sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? At isa pong napakagandang halimbawa ang pagbibigay na ito dahil wala na pong hihigit pa sa buhay ng Panginoon na nagkatawang lupa. Amen? So, kung iniisip po natin na ang pagbibigay ay kawalan sa atin, paano na lang po yung pagkahari ng Diyos na isipin nyo na lang po kung gaanong sakripisyo yung ginawa ng Diyos para sa ating lahat, na ibinigay niya ang buhay niya para sa ating mga kasalanan na hindi naman niya ginawa. Amen po? Kaya, isa po ang Bible verse po na ito, napakagandang halimbawa ng pagbibigay sapagkat hindi po salapi, hindi gamit, kundi pagmamahal, mula sa pagmamahal na ang pagbibigay na ito ay sobra-sobra na ultimo buhay niya ibibigay niya. Amen? So, nais ko pong ipaalala sa lahat na sa pagbibigay po natin, huwag po nating isipin na
Lord, hindi ba ako mawawalan nito? Kasi kung yung sakripisyo nga na ginawa ng Diyos, walang-wala yun sa sakripisyo na ibibigay natin sa ating pagbibigay. Ano po ba yung pagbibigay natin? Amen? Yung tithes and offering po natin, nasasabi po sa Malakay 3:10, ang ikasampung bahagi po ng ating kinita ay sa isang buwan ay para sa Panginoon. Amen po. At alam na alam po natin yon, kaya hindi na po sa atin bago to. Kaya naman patuloy lamang po tayong pinapaalalahanan na ibigay po ng may katapatan at may pagmamahal. Kung paanong minahal tayo ng Panginoon sa pagbibigay niya ng buhay. Nawa, ganun din po tayo sa ating pagkakaloob. Amen? At ito po ay batas ng Panginoon, hindi po to conditional. Amen? Hindi po siya yung basta, Lord, hindi ko kaya ngayon next month na lang or next week na lang. Hindi po siya ganun, amen? Sapagat utos po ito ng Panginoon at ito ay utos na dapat sundin. Amen po? Normal na po sa ating mga Kristiyano, ayan. Amen? At ang ating naman pong mga kaloob, kung ano man po yung pangungusap sa atin ng ating Panginoong Diyos na buhay ay ibigay po natin yon at wag po nating i-withhold. Amen? Nasa pag-uusap niyo po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ang kaloob ay, ito ay yung sakripisyo talaga. Amen? Kasi kung yung tithes, utos, ang kaloob naman ay sakripisyo. At kung gaano mo, sukatan ng pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po? Amen. At nais ko lang din pong ipaalala sa ating lahat na malaya pa rin po tayong magbigay ng ating first fruit sapagkat sa panahong ito ay mas higit po natin kailangan yan sapagkat nalalapit na po ang ating anibersaryo. At kung hindi nyo po alam, magdadaos po ang Gimba chapter ng kanilang anniversary. Amen? At kaya naman atin po itong suportahan at patuloy na suportahan din syempre, ang ating church anniversary, ang ating pangkalahatan, which is sa December 21. Amen? At patuloy po nating pinapalalahanan ng lahat na marami pa pong kakulangan at punuan po natin itong lahat. Amen? Nagsakripisyo po ang Diyos. Amen? Para sa ating lahat. Amen po ba? So magsakripisyo din po tayo. Amen? At muli, pinapaalala ko rin po ang ating mga pledge na para po sa ating church vehicle. So para saan po yung church vehicle? Amen? Katulad po ng nasabi ko, magdadaos po tayo ng anibersaryo sa Gimba. Amen? So ginagamit po natin yung service, papunta doon at magagamit din po natin iyon sa ating mga camp, ganyan. At sa ating anniversary, church anniversary na pangkalahatan. Amen? Kaya naman tayo po ay magkaloob at sa ating pong pagkakaloob, tayo po ay magmahal sa Panginoon. Amen? At magsakripisyo. Kaya naman, sige po tayo pong lahat ay maging kabahagi. At sa pagbigay po natin ng ating kaloob at ating pagpapala sa ating gawain at sa ating Panginoon Diyos na buhay, ibubuhos niya po ng todo ang pagpapala sa atin. Amen? Amen. So atin pong ipanalangin ang ating mga pinagkaloob. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga kaloob na ito, Panginoon. Tunay na magagamit, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. At salamat po sa lahat ng nagkaloob, Panginoon. I-bless mo po sila at i-multiply mo nga, Panginoon, ang kanilang ibinigay, Panginoon. At Lord, patuloy mong itatak sa puso nila, Panginoon, ang pagsasakripisyong ito ay para sa iyo at hindi para kung kanino, Panginoon. At ginagawa lang po namin ito dahil nagbigay ka ng buhay sa amin at nagkatawang tao ka para sa amin, Panginoon. Kaya naman salamat dahil mabuti ka at tapat at sadyang mapagmahal, Panginoon. Kaya naman, naway maramdaman mo rin, Panginoon, at maibigay namin ang pagmamahal na nararapat para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga nagkaloob. Gayon din, Panginoon, sa mga walang kakayahan. Kayo po ang bahalang mag-bless sa kanila, Panginoon. At kung wala pa po silang means, Panginoon, sa oras at araw na ito, Panginoon, kayo po ang gumawa ng himala, Panginoon, at kayo po ang magpala sa kanila nang sa gayon ay maging kabahagi sila, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Salamat at ang lahat ng nalikom, Panginoon, ay magagamit sa kaluwalhatian mo lamang, Panginoon, at sa pagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa natatanging pangalan mo lamang, Jesus.
Amen and amen.